Ito ang pinaka nakakatakot na pangyayaring naranasan ko. Ako si Jerome. May kuya ko at ang pangalan niya ay Brian. Halos 10 taon na siyang nagtatrabaho sa gitnang silangan bilang OFW. Siya ang panganay sa aming magkakapatid at halos pangalawang ama na rin ang turing ko sa kanya. Dahil sa sakripisyo niya sa ibang bansa, nakatulong siya sa pagpapagawa ng bahay namin at sa pag-aaral ng mga nakababata naming kapatid. Matagal na siyang hindi nakakauwi sa Pilipinas, kaya sabik na sabik kaming lahat nang sabihin niyang matatapos na ang kontrata niya at uuwi na siya para tuluyan ng magpahinga kasama ang pamilya. Halos araw-araw namin siyang nakakausap sa chat at video call, kaya nang ilang araw siyang hindi nagparamdam, inisip naming baka abala lang siya sa trabaho. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, tumunog ang cellphone ng nanay ko. Nang tignan niya ang screen, agad siyang napangiti. Si Bray. Mabilis niyang sinagot ang tawag at inilagay sa speaker para marinig naming lahat. Hello, Nay? Boses yun ni Kuya. Walang duda. Kabisadong kabisado ko ang boses ng kuya ko. Kamusta kayo dyan? Tanong niya. Masaya kaming nagkwentuhan. Tinanong niya kung ano ang mga balita sa probinsya at kung kamusta na ang bahay. May isang bagay lang akong napansin. Parang napakalayo ng boses niya, parang may mahinang ugong sa likod. Minsan, nawawala ang ilang salita niya at bumabalik ulit. Akala namin, mahina lang ang signal. Bago matapos ang tawag, sinabi niya ang bagay na paulit-ulit kong naaalala hanggang ngayon. Malapit na akong umuwi. Pagkatapos nun, naputol ang linya. Masaya kaming lahat ng gabing yon. Hindi namin alam na yun na pala ang huling beses na maririnig namin ang boses niya. Kinabukasan, may tumawag sa bahay mula sa embahada. Habang kausap ng nanay ko ang nasa kabilang linya, nag-iba ang ekspresyon niya. Nang matapos ang tawag, bumagsak siya sa upuan, umiiyak. Nay, ano nangyari? Hindi siya agad nakasagot. Tila nawalan siya ng lakas. Pagkatapos ng ilang segundo, tuluyan siyang napahagulgol. Patay na ang kuya mo. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Hindi ako makapaniwala. Paano kausap pa natin siya kagabi? Ngunit ayon sa embahada, ilang linggo na raw patay ang kuya ko matapos maaksidente kung saan siya nagtatrabaho. Naantala lang ang pagkontak sa pamilya dahil sa proseso ng pagkilala sa katawan at mga dokumentong kinakailangan. Hindi ko matanggap. Paulit-ulit kong iniisip ang tawag. Narinig ko mismo ang boses niya. Nakipag-usap siya sa amin. Paano mangyayari yun kung isang linggo na pala siyang patay? Ilang araw kaming nabalot ng lungkot at takot. Halos wala nang gustong magbukas ng usapan tungkol sa tawag. Pero hindi pa doon natatapos. 3 gabi matapos naming malaman ng kanyang pagkamatay, may tumawag ulit. 12:00 ng hating gabi. Parehong number, parehong pangalan. Tumatawag si Kuya. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Nakita kong namutla rin si nanay. Walang gustong sumagot. Paulit-ulit na tumutunog ang cellphone hanggang sa kusa itong tumigil. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na voice message. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapakinggan ko yon. Pagbukas ko, agad kong narinig ang boses ng kuya ko. Parang nanggagaling sa napakalayong lugar. Jerome. Nanlamig ang buong katawan ko. Ako ang tinawag niya. Pagkatapos ay ilang segundong katahimikan. Kasunod nun ang tila malakas na hangin. At saka ang huling mensahe. Uuwi na ako. Biglang natapos ang recording. Wala nang kasunod. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nakatingin lang ako sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang boses niya. Kinabukasan, nakatanggap kami ng balita mula sa embahada.
Nasa proseso na raw ng pagpapauwi sa Pilipinas ang kanyang labi. Doon ko naalala ang sinabi niya. Uuwi na ako. Makalipas ang ilang linggo, dumating yung kabaong niya sa airport. Kasama namin ng ilang kamag-anak nang salubungin namin siya. Hanggang inilabas ang kabaong mula sa cargo area. Hindi ko napigilang mapaluha. Ito ang pag-uwi na matagal naming hinintay. Pero hindi ganito. Hindi sa loob ng isang kabaong. Inuwi namin siya sa probinsya at doon siya nilibing sa tabi ng puntod ng aming ama. Pagkatapos ng libing, tumigil na ang lahat. Wala na kaming natanggap na tawag o voice message. Wala nang kakaibang pangyayari. Parang natupad na niya ang pakay niya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari. Dahil ayon sa embahada, 1 linggo na siyang patay nang tumawag siya sa amin. Pero malinaw naming narinig ang boses niya. Isa akong OFW na halos 6 na taon na ding nagtatrabaho sa South Korea. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angelo. Marami na akong naranasang kakaibang bagay habang nasa ibang bansa. Pero may isang pangyayari bago ko umuwi ng Pilipinas na naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Nangyari yon sa Incheon Airport. Maaga akong dumating sa airport dahil ayokong malate sa flight. Magaan ang pakiramdam ko noon dahil sa wakas makakauwi na rin ako pagkatapos ng matagal na panahon. Nag-check-in ako ng bagahe at dumaan sa immigration nang walang problema. Bandang 10:00 ng gabi yun. Hindi naman masyadong matao sa bahagi ng terminal kung saan ako naroon. Habang naglalakad ako, napansin kong kailangan kong bumaba sa isang palapag para makarating sa waiting area ng gate ko. May elevator sa harapan ko. Pinindot ko ang button at ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Pagkabukas nito, para akong binuhusan ng malamig na tubig. May isang tao sa loob. Nakatayo siya dun sa pinakandulong bahagi ng elevator. Nakasuot ng maitim na Amerikana. Sa unang tingin ay normal lang sana. Pero nang tinignan ko ng maayos, napansin kong wala siyang ulo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ilang segundo ako nakatitig habang bukas ang pinto ng elevator. Hindi gumagalaw ang taong yun. Nakatayo lang sa loob. Pakiramdam ko nun, sasabog na yung puso ko sa kaba. Napaatras ako ng dahan-dahan. Maya-maya ay kusa nang nagsara ang pinto. Pagkasara nito, para akong nagising mula sa pagkakatulala. Ano yun? Sabi ko na lang. Sinubukan kong kumbinsin ng sarili kong baka pagod lang ako. Baka may optical illusion. Baka may malaking bahagi lang na natatakpan ng ulo ng taong yun. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, malinaw kong nakita na wala talaga siyang ulo. Dahil sa kaba, nagpa siya akong wag nang sumakay sa elevator. Hinanap ko ang hagdan at doon na lang dumaan. Habang naglalakad ako, lalo kong naramdaman ang kaba. Hindi mawala sa isip ko ang imahe ng taong yun. Pagkababa ko sa ibabang palapag, nakaramdam ako ng naiihina ko. May CR naman sa di kalayuan, kaya doon ako nagtungo. Tahimik ang daan papunta ron. Maliwanag ang ilaw, ngunit kakaunti lang ang tao. Habang papalapit ako sa pinto ng men's room, bigla ako napatigil. May nakatayo sa harapan nito, nakaitim na Amerikana. Parehong-pareho ng suot ng nakita ko sa elevator. Unti-unti kong inangat ang tingin ko. At dun tuluyan ng hina ang mga tuhod ko. Wala na naman siyang ulo. Nakatayo lang siya sa harap ng CR. Hindi gumagalaw. Parang may hinihintay siya. Pakiramdam ko, tumigil ang paligid. Nang sandaling yon, sigurado na akong hindi aksidente ang unang nakita ko. Hindi rin yun ilusyon. Parehong nilalang ang nasa harapan ko. Paatras ako. Hindi ko na inintay kung gagalaw pa siya. Hindi ko na rin inalam kung may ibang nakakakita sa kanya. Umarap ako at halos mapatakbong umalis sa pasilyo.
Hindi ko na ininda ang pagod o ang mabigat kong backpack. Ang nasa isip ko lang ay makapunta sa lugar na maraming tao. Ilang minuto akong nagmamadaling naglakad hanggang marating ko ang waiting area. Punong-puno yun ng mga pasahero. May mga pamilya, mga turistang naghihintay ng flight. Doon lang ako bahagyang nakahinga ng maluwag. Umupo ako malapit sa maraming tao at hindi na umalis pa. Minsan-minsan ay sinusulyapan ko ang mga pasilyong pinanggalingan ko. Takot na takot akong baka makita ko ulit ang nilalang na yon. Pero hindi na siya nagpakita. Hanggang sa oras ng boarding, nanatili lang ako sa upuan ko. Nang makasakay ako sa eroplano at makalipad kami, saka lang unti-unting bumalik ang normal kong pakiramdam. Ilang taon na ang lumipas mula nun. Marami na akong nakalimutang detalye tungkol sa trabaho ko sa Korea. Pero hindi ko makalimutan ang gabing yun sa airport. Dahil hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang imahe ng isang taong nakasuot ng maitim na Amerikana na nakatayo sa elevator at sa harap ng CR. Yun lang naman po. Salamat. Hello po Sir Dave. Sana po mapili itong kwento ng papa ko. Ako nga pala si Denmark. 14 na taong gulang ako noon nang ikwento sa akin ni Papa ang isa sa mga pinaka nakakatakot na karanasang nangyari sa kanya habang nagtatrabaho siya doon sa may Saudi Arabia bilang OFW. Tahimik ang gabi noon. Nasa labas kami ng bahay at nakaupo sa lumang bangko habang umiinom siya ng kape. Nagtanong ako tungkol sa buhay niya sa Saudi dahil madalas ko siyang marinig na magkwento tungkol sa init ng panahon, mahabang biyahe at hirap ng pagtatrabaho roon. Napangiti siya noong una, pero maya-maya ay naging seryoso ang mukha niya. May isang bagay akong nakita ron na hanggang ngayon di ko pa rin mapaliwanag, sabi ni Papa. Akala ko noong una ay biro niya lang yon, pero iba ang tingin ng Papa ko. Para bang bumalik siya sa isang alaalang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Nangyari raw yon, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya nun sa isang construction company na nasa malayong bahagi ng desyerto. Isang gabi bandang 12:00, kailangan niyang maghatid ng ilang kagamitan kasama pa ang isang truck driver sa isang malayong worksite. Pagkatapos maibaba ang mga gamit, nagpasya ang kasama niyang driver na umalis muna upang tignan ng isa pang lokasyon. Naiwan si Papa sa tabi ng truck habang hinihintay itong bumalik. Tahimik na tahimik daw ang paligid. Walang bahay, puro buhangin at kadiliman lang. Ang tanging naririnig niya ay ang hangin na dumadaloy sa desyerto. Habang nakaupo siya sa tabi ng truck, may napansin siyang kakaibang nilalang sa malayo. Sa una, inakala niya isa lamang itong kamelyo. Normal lang yon dahil marami namang gumagala sa desyerto. Pero habang pinagmamasdan niya ito, may napansin siyang kakaiba. Hindi ito gumagalaw gaya ng ordinaryong kamelyo. Nakatayo lamang ito sa gitna ng kadiliman, parang nakatingin sa kanya. Masyadong malayong malayo upang makita ng malinaw, kaya sinubukan niyang silipin ng mabuti. Doon niya napansing may mali. Sobrang haba ng liig nito. Mahaba ang liig nito tulad ng kamelyo. Pero ang katawan ay tila sobrang payat. Mas matangkad din ito kaysa sa karaniwang kamelyo. At ang pinaka nakakatakot, parang hindi apat ang paa nito. Hindi niya raw maipaliwanag ng maayos, pero parang 6 ang mga paa nito at hindi pantay ang pagkakabaluktot. Nagsimula siyang kabahan. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang biglang gumalaw ang nilalang. Hindi ito naglalakad. Parang dumudulas lamang ito sa ibabaw ng buhangin. Napakabilis. Parang walang bigat ang katawan nito. Dahan-dahan itong lumalapit. Pakiramdam ni Papa nun ay may malamig na tubig na binuhos sa kanyang likod kahit napakainit ng gabing yun sa desyerto. Nang nasa mas malapit na ito, mas nakita niya ang kakaibang anyo nito. Ang ulo nito ay kahawig ng kamelyo, ngunit mas pahaba. Ang mga mata ay tila masyadong malalaki. At kahit madilim,
Malinaw niyang nakikitang tila namumuti ang mga mata nito. Hindi raw ito kumukurap, diretso lang ang tingin sa kanya. Napansin din niyang hindi gumagalaw ang bibig nito, ngunit parang may naririnig siyang mahinang tunog, isang kakaibang tunog. Nang mapansin niyang papalapit ng papalapit ang nilalang, mabilis siyang sumakay sa truck at isinara ang pinto. Agad niyang inilak ang lahat. Napaupo siya sa driver's seat habang nanginginig. Makalipas ang ilang segundo, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas, parang may umiikot sa paligid ng truck. Hindi niya magawang sumilip, hindi niya rin magawang lumabas. Halos 10 minuto siyang nakaupo ron habang nakatitig lamang sa manibela. Pagkatapos nun, dumating ang kasama niyang driver. Nang makita niya ang isa pang sasakyan, agad siyang lumabas. Paglingon niya sa disyerto kung saan niya nakita ang nilalang, wala na ito, parang bigla na lang naglaho. Tinanong siya ng kasama niya kung bakit siya namumutla, ngunit hindi niya sinabi ang totoo. Natakot siyang baka pagtawanan lamang siya. Baka isipin nilang nakatulog siya o nakakita lang ng ordinaryong kamelyo. Kaya pinili niyang manahimik. Hindi niya nakuwento yon kahit kanino sa Saudi. Pagkatapos niyang matapos ang kontrata at makauwi sa Pilipinas, sa amin niya lang ito sinabi. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng papa ko noon, pero sa paraan ng pagkukwento niya, ramdam kong ayaw niya na ulit makita yun. Nangyari ito noong nagbakasyon si Tio galing Amerika. Matagal nang hindi nakakauwi si Tio Ben. Halos 10 taon na siyang nagtatrabaho sa California. Kaya excited ang buong pamilya nang umuwi siya sa amin sa Maynila. Tulad ng karamihan ng mga balikbayan, marami siyang pasalubong. Mga tsokolate, damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa sala, may inilabas siyang lumang wallet mula sa loob ng kanyang maleta. Kakaiba to. Nabili ko sa Amerika. Mukhang antik kasi, sabi niya habang nakangiti. Luma na ang wallet. Kulay dark brown ito at may bitak-bitak na. Parang sobrang tagal nang ginamit. Habang tinitignan niyo ng mga matatanda, napansin ng pinsan kong si Angelica na may nakatagong lagayan sa loob. Binuksan niya yon at may nakita kaming maliit na larawan ng isang babae. Hindi namin siya kilala. Nasa larawan ng isang maputlang babae na nakasuot ng puting damit. Hindi siya nakangiti. Diretso lang siyang nakatingin sa kamera. Ano kayang kwento nito? Biro ko. Nagkibit balikat si Tio Ben. Baka dating may-ari. Ngayon ko lang din nakita yan. Pagkatapos nun, ibinalik niya ang larawan sa wallet at inilagay sa ibabaw ng cabinet sa sala. Tapos doon nagsimula ang lahat. Kinabukasan, nagising ako ng madaling araw para uminom ng tubig. Habang pababa ako ng hagdan, napansin kong may nakatayo sa kusina. Akala ko si Mama. Ngunit nang tumingin ako ng mabuti, nakita kong babae yun. Nakatayo lang siya sa dilim. Mahaba ang buhok niya at tila nakasuot ng puting damit. Inilabutan ako kaya agad akong kumurap. Pagmulat ko, wala na siya. Inisip kong baka namamalikmata lang ako. Pero nang sumunod na gabi, may kakaibang nangyari. Habang nanonood kami ng TV, napansin ni Angelica ang isang babae sa likod namin na makikita sa refleksyon ng salamin sa bintana. Kuya, sino yun? Tanong niya. Lahat kami napalingon. Wala kaming nakita. Ngunit sa salamin, malinaw ang hugis ng isang babae na nakatayo sa dulo ng sala. Nang lumingon ulit kami sa salamin, bigla na rin itong nawala. Hindi na kami komportable nun. Nagsimula kaming magtanong-tanong kung may ibang nakakakita rin. Laking gulat namin nang sabihin ni Mama na ilang gabi na rin siyang nakakakita ng babaeng nakatayo sa hagdanan. Samantalang si Tio Ben naman ay nakakita raw ng anino sa loob ng kanyang kwarto. Habang tumatagal,
Parang palapit ng palapit ang babae. Minsan nasa kusina at minsan nasa bintana. Minsan nga nasa likod pa ng pintuan. At sa tuwing nakikita namin siya, eksaktong kapareho siya ng babae sa lumang larawan. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto. Dahan-dahan akong bumangon. Akala ko may naglalakad lang sa bahay. Ngunit nang sumilip ako sa siwang ng pinto, halos mapasigaw ako. Nakatayo ang babae sa mismong tapat ng kwarto ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa pintuan. Pakiramdam ko ay ilang minuto akong natulala. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay at itinuro ang sala. Parang may gusto siyang ipakita. Bigla akong napaatras. Nang maglakas loob akong sumilip ulit makalipas ang ilang segundo, wala na siya. Kinabukasan, sinabi ko agad kay Tio Ben nang nakita ko. Doon na siya tuluyang natakot. Kinuha niya ang wallet at larawan. Itatapon ko na to mamaya. Hindi na kami nang hinayang. Ayaw naming manatili pa sa bahay ang bagay na yon. Nang gabing yon, inilagay niya ang wallet sa ibabaw ng mesa malapit sa pinto para itapon kinabukasan. Ngunit pagsikat ng araw, nawala ito roon. Hinanap namin sa buong bahay. Tinignan namin ang mga kabinet, mga drawer at mga kahon, pati ilalim ng kama at likod ng mga aparador. Pero wala. Naglaho na lang. At ang mas nakakatakot pa rito, wala ring umamin na may kumuha nito. Maging si Tio Ben ay sigurado na inilapag niya yon sa mesa bago siya natulog. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nawala ang mga pagpapakita ng babae. Naging normal ulit ang bahay namin. Ngunit hindi namin muling nakita ang lumang wallet. Hanggang ngayon, mahigit 10 taon na ang lumipas, hindi pa rin namin alam kung nasa na ito napunta. At tuwing naaalala ko ang larawan ng babaeng yun, inikilabutan pa rin ako. Ako si Aris, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa lumang kamera na dinala ng pinsan kong si Delphin mula Amerika. Pagbalik niya sa Pilipinas, punong-puno siya ng pasalubong. Pero may isang bagay na hindi agad napansin ng pamilya namin na mas mahalaga pala kaysa sa lahat ng yon. Isang lumang kamera. Mukha itong sobrang luma, bakal na kupas, gasgas ang katawan at may bitak na leather sa gilid. Sabi ni Delphin, nakita lang daw niya ito sa isang garage sale sa maliit na bayan sa Amerika. Naintriga siya kaya binili niya. Vintage kasi, sayang kung hindi ko kukunin, sabi niya habang ipinapakita sa amin. Ako naman, mahilig sa litrato, kaya ako ang unang sumubok. Kinabukasan, pinasubukan namin agad ang kamera. Nakakagulat kasi gumagana pa rin ito kahit mukhang ilang dekada nang hindi ginagamit. Unang kuha, buong pamilya sa sala. May kasama kaming portable printer, kaya agad naming nakita ang resulta. Tahimik lang kaming lahat habang tinitignan ng larawan. Sa una, normal lang. Kami sa sala, maayos ang pagkakakuha. Pero sa likod namin, sa may bintana, may isang matandang babae. Payat, nakatingin direkta sa kamera. Walang nakakakilala na may ganoong tao sa loob ng bahay. Akala namin baka glitch lang o refleksyon. Kaya kinunan ulit namin ng parehong pwesto. Mas dumami. Pangalawang kuha, mas malinaw. Wala naman kaming ibang kasama. Pero sa litrato, may dalawang figura na sa likod namin. Yung matandang babae at ngayon, may kasamang lalaking nakayuko. Nagulat si Delphin. Baka may sira lang to, sabi niya, pero halatang kinakabahan na siya. Sinubukan naming kunan ang bakuran. Walang tao. Paglabas ng larawan, natahimik kami. Dapat bakuran lang ang laman,
Pero may tao na. 5 figura. Iba't ibang parte ng bakuran. May batang nakaupo sa ilalim ng puno. May lalaking basang-basa ang damit kahit tuyo ang paligid. At yung matandang babae, nasa harap ng lente, parang mas malapit kesa dati. Ang pinakang nakakatakot, lahat sila nakatingin direkta sa amin. Parang alam nilang kinukunan sila. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Delphin. Paulit-ulit niyang ginagamit ang kamera at bawat kuha, mas lumalala, mas dumarami ang nasa likod, mas lumalapit ang mga muka. Hanggang sa dumating sa punto na kahit walang tao sa harap ng kamera, may lumalabas pa ring mga figura sa litrato. Minsan nasa loob ng bahay, minsan naman nasa gilid ng kama. At isang gabi, habang kinukunan niya ang salamin sa sala, sa litrato, kami ni Delphin ang nasa harap. Pero sa likod namin, siksikan na sila. Hindi na 5, hindi na 10, hindi ko na mabilang. At sa mismong gitna ng mga yun, may isang figurang nakatayo sa likod ni Delphin. Nakayakap na parang humahawak sa kanya mula sa dilim. Doon na kami napilitang gumawa ng desisyon. Kinabukasan, dinala namin ang kamera sa likod ng bahay. Sinubukan namin buksan, pero ayaw. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa kinuha ni Delphin ng martilyo. Hindi na to normal, sabi niya. Una niyang binasag ang lente. Sumunod ang katawan. At habang unti-unting dinudurog ang kamera, may narinig kaming mahihinang tunog ng pag-click. Parang may kumukuhang litrato pa rin kahit wala ng lens. Hanggang tuluyan itong nabasag. Pagkatapos nun, tinapon na namin ang mga piraso ng kamera. May mga baryo sa probinsya na hindi mo makikita sa mapa. Mga lugar na tahimik sa umaga, pero pagdating ng gabi, parang ibang mundo. Ako nga pala si Kevin. 28 na ako. Galing ng South Korea. 5 taon akong nagtrabaho doon. Halos walang pahinga. Nang makaipon ako, ang plano ko lang ay umuwi, magpahinga at bumawi sa pamilya. Pero may isang tawag ang nagbago ng lahat. Galing sa probinsya namin sa Panay. Hindi malinaw kung ano ang problema, pero ramdam ko sa boses ng tita ko na may mali. At kahit hindi ko maipaliwanag, tinuloy ko pa rin ang pag-uwi. Mahaba ang biyahe. Mula Maynila, eroplano papuntang Iloilo. Pagkatapos, ilang oras sa jeep. At huli, tricycle papasok sa mismong baryo. Habang papalayo ako sa bayan, unti-unting nawawala ang ingay. Nawawala ang ilaw, pati na rin ang signal. Hanggang sa ang natira na lang ay kalsadang makipot, punong matataas at hangin. Sobrang tahimik doon. Pagdating ko sa baryo, hapon na. Maliit lang ang lugar, ilang bahay na gawa sa kahoy, iilang ilaw na may hina ang sindi, at mga taong tila sanay na sa katahimikan. Sinalubong ako ng mga kamag-anak ko, pero agad kong napansin, may kakaiba sa kanila. Walang masyadong ngiti, walang sigla, parang may binabantayan, parang may iniiwasan. Pagdating ng gabi, mas naging malinaw ang kakaibang pakiramdam. Maaga sila nagsara ng pinto, maaga ring pinatay ang karamihan ng ilaw. Walang usapan, walang kwentuhan, at higit sa lahat, walang kahit anong ingay mula sa labas. Walang aso, wala ring kuliglig, kahit hangin, wala. Parang patay ang paligid. Bago ako matulog, may isang paalala sa akin. Huwag lalabas ng gabi, huwag tumingin sa bintana, huwag pansinin ng anumang maririnig. Hindi nila pinaliwanag kung bakit at hindi na rin ako nagtanong. Pero sa loob ko, may kaba na unti-unting lumalaki. Bandang hating gabi, nagising ako dahil sa sobrang katahimikan. Yung tipo ng katahimikan na parang pinipiga ang tenga mo,
at doon ko narinig. Mahinang katok mula sa labas, paulit-ulit. Parang may presensya. Hindi ako agad gumalaw, pinakinggan ko muna. Hanggang sa naging mas malinaw ang tunog. Dahan-dahan akong tumayo at kahit paulit-ulit sa isip ko ang babala, napalapit pa rin ako sa bintana. Sa labas, may isang figura, babae, nakatayo sa dilim. Hindi siya gumagalaw. Mahaba ang buhok niya, nakatakip sa muka. Sa una, akala ko normal lang. Isang taong naligaw. Pero may mali. Hindi siya kumikilos. At higit sa lahat, wala siyang anino. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unting umangat ang ulo niya. At kahit halos walang ilaw, nakita ko ang ngiti niya. Hindi natural. Bigla siyang nawala sa paningin ko. Isang iglap lang. At kasunod nun, isang malakas na kalabog sa bubong. Nagulat ako. Kasunod ng isa pang tunog. At isa pa. Hanggang sa maging sunod-sunod. May mga kaluskos na rin. Parang may gumagapang. Hindi isa. Marami. At paikot-ikot sa ibabaw ng bahay. Habang nakatayo ako, ramdam ko na. Hindi ako nag-iisa. Hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa buong baryo. Sa labas, sa bubong, sa pagitan ng mga puno, may mga matang nakatingin. Hindi na ako nakatulog matapos ang mga narinig ko sa bubong. Hindi ko na sinubukang sumilip ulit. Nanatili lang ako nakatayo sa gitna ng kwarto, nakikinig sa bawat galaw sa taas, bawat kaluskos, bawat bigat ng paa. Bawat tila paggapang ng kung anong nilalang na hindi ko pa nakikita ng buo. Minsan, parang tumigil, tapos biglang magpapatuloy. Parang may hinahanap at hindi ko gustong malaman kung ano yun. Lumipas ang gabi nang hindi ko na namamalayan. Unti-unting nawala ang mga tunog sa bubong at kasabay nun, bumalik sa normal. Narinig ko ulit ang hangin. May tumatahol na aso sa malayo. At sa wakas, sumikat ang araw. Pero kahit maliwanag na, hindi mawala yung pakiramdam. Paglabas ko ng kwarto, tahimik ang bahay. Walang nag-uusap, walang nagtatanong kung anong narinig ko. Parang normal lang ang lahat. Pero kita ko sa mga mata nila, alam nila. At hindi nila kailangan marinig mula sa akin. Hindi nagtagal, may sumigaw mula sa labas. Isang matandang babae. Puno ng takot ang boses niya. Napatingin kaming lahat sa isa't isa, pero walang gumalaw agad. Parang ayaw nilang malaman kung ano ang nangyari. Pero hindi ko kinaya. Lumabas ako. Sa gitna ng baryo, may kumpul ng tao. Wala nagsasalita. Tahimik lang sila, nakatingin sa iisang direksyon. Dahan-dahan akong lumapit doon. At doon, may isang lalaki. Nakabulagta sa lupa. Payat, halos tuyo. Parang wala ng dugo sa katawan. Yung balat niya, sobrang putla na. At yung mga mata, nakadilat pa rin. Walang gustong lumapit. Walang gustong humawak. Kahit ang pamilya niya, nakatayo lang sa malayo. Parang alam nila, wala nang magagawa at mas mabuti pang wag lapitan. Napansin ko yung liig niya. May manipis na marka. Hindi halata sa unang tingin. Pero nandun. Parang hiwa. Parang may dumaan na matulis. Pero hindi sapat para magdugo. At doon ko naalala. Yung nilalang sa labas ng bintana ko kagabi. Yung babae. Biglang may kumilos sa gilid ng paningin ko. Isang matandang lalaki. Tahimik siyang lumapit sa katawan. May hawak na maliit na bote at dahon. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin sa kahit sino. Lumuhod siya sa tabi ng bangkay at dahan-dahang pinahira ng noo nito. Pagkatapos, tinakpan ng muka. Parang ritual. Parang may alam siya na hindi ko pa naiintindihan. At doon ko napansin ang mga tao sa paligid. Hindi na nagulat, hindi na natakot. Parang sanay na.
Wala ring dumating na pulis, wala ring nag-imbestiga, wala ring masyado ng tanong, at ang narinig ko lang, may kinuha na naman. Biglang bumigat ang hangin, hindi dahil sa init, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ito aksidente, hindi ito iisa, at lalong hindi ito matatapos. Pagbalik ko sa bahay, mas lalo kong kinabahan. Dahil kahit maliwanag na, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin mula sa labas, mula sa pagitan ng mga puno. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko nakita kagabi. Sa gilid ng bubong, may bakas, mahabang marka, parang kuko, at hindi lang isa, marami, paakyat, paikot. At habang nakatingin ako ron, bigla ko naisip, kung kagabi nasa bubong lang sila, ano ang pipigil sa kanilang pumasok sa loob? Hindi na ako mapakali matapos kong makita yung bangkay kaninang umaga. Buong araw, walang nagsasalita tungkol doon. Parang walang nangyari. Pero ramdam ko, mas naging tahimik ang baryo. Mas mabigat ang hangin. At mas maaga silang nagsara ng mga pinto. Pagdating ng gabi, hindi na ako nakaramdam ng antok. Nakaupo lang ako sa kama, medyo nanginginig. Sa bawat maliliit na tunog, kinakabahan ako. Hanggang sa unti-unting nawala ulit ang lahat, wala na ulit akong marinig. At doon ko naramdaman na nandyan na ulit sila. Hindi nagtagal, narinig ko na naman sa bubong. Pero ngayon, mas mabigat na. Hindi na parang gumagapang lang. Naglalakad na talaga. Biglang may kumalabog sa labas ng kwarto ko. Napatingin ako sa pinto. Hindi ko alam kung ano yun. Pero kasunod nun, may tunog na hindi ko inaasahan. Mula sa loob ng bahay. Parang may naglalakad. Dahan-dahan lang at papalapit. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na sila nasa bubong lang. Nasa loob na. Hindi ako gumalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Nakinig lang ako habang papalapit yung tunog sa pinto ko. Tapos suminto. Eksakto sa labas ng kwarto ko. Tapos tumahimik ulit. Hanggang sa... Shhh! Parang may kuko na dahan-dahang kumikiskis sa kahoy. Mula sa ibaba ng pinto, paakyat. Parang alam niyang nakikinig ako. Hindi ko na napigilan. Unti-unti akong umatras sa kama. Pero huli na. Dahan-dahang gumalaw ang doorknob. At doon ko na-realize, hindi ito tao. Huminto ang doorknob. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko tapos na. Pero biglang parang may nabali mula sa kabilang side ng pinto. At kasunod nun, may kung anong sumiksik sa ilalim ng siwang. Daliri. Mahaba at payat. Hindi normal ang kulay. Sobrang namumuti. At dahan-dahang gumagapang papasok. Napaatras ako hanggang sa dulo ng kama. Hindi ko maalis ang tingin ko habang yung mga daliri unti-unting humahaba. Parang hinihila ang sarili papasok. Hanggang sa sumunod ang kamay. At kasunod nun, ang ulo. Unti-unti itong sumilip sa ilalim ng pinto. Hindi normal ang galaw nito. Pinipilit ipasok ang sarili sa maliit na espasyo. At nung tuluyan ko siyang makita, halos mapahinto ako sa paghinga ko. Siya yung babae, yung nakita ko sa bintana. Pero ngayon, mas malala. Yung bibig niya, nakanganga ng sobra. Hindi kasya sa normal na tao. Parang kayang lunukin ng kalahati ng mukha ko. Yung mata niya, nakadilat at namumula ng sobra. Ngumiti ito, dahan-dahan, habang patuloy siyang pumapasok. Hindi ko na napigilan. Bigla akong tumayo at hinila ang upuan sa tabi ko. Tinulak ko papunta sa pinto. Tumama sa ulo niya. Pero hindi siya umatras. Hindi siya nasaktan. Sa halip,
Narinig ko siyang tumawa. Biglang bumilis ang galaw niya. Mas marami pang bahagi ng katawan niya ang sumiksik sa ilalim ng pinto. Parang hindi mahalaga kung mabali ang mga buto niya, basta makapasok lang. Napaatras na ako hanggang sa pader. Wala na akong matakbuhan at sa unang pagkakataon, narinig ko siyang magsalita ng malinaw. Kevin. Bago pa siya tuluyang makapasok, biglang may sumigaw mula sa labas. Isang malakas na sigaw, sinundan ng pagbagsak ng kung ano. At sabay biglang tumigil ang nilalang. Napalingon yun sa direksyon ng sigaw. Unti-unting umatras at parang aninong nawala sa siwang ng pinto. Hindi na ako nag-isip. Binuksan ko ang pinto at tumakbo palabas. Sa gitna ng bahay, may nakahandusay. Isa sa mga pinsan ko. Hindi na gumagalaw. At sa paligid, may bakas ng dugo. Hindi marami pero sapat para maintindihan ko. May kinuha na naman sila. Alam kong hindi na normal ang lahat matapos ang mga nangyari sa loob ng bahay. Hindi na rin ako nagtanong kasi kahit walang magsabi sa akin, ramdam ko na may tinatago ang baryo at kasama doon ang pamilya ko. Yung pinsan kong nakita kong nakahandusay, hindi na dinala sa ospital. Hindi na rin dinala sa bayan. Sa likod ng bahay, doon siya inayos. Tahimik, mabilis. Parang ayaw ipaalam sa iba. Habang nakatayo ako sa gilid, may napansin ako. Yung matandang lalaking nakita ko doon sa unang bangkay. Nandun ulit siya. Siya yung tila gumagawa ng ritual. Hindi siya kamag-anak, pero parang siya ang may kontrol. Doon na ako nakapagdesisyon. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Hindi ko sila kinausap. Hindi ko sila tinanong. Naghintay ako ng gabi. Pagdating ng hating gabi, tahimik ulit ang baryo. Pero ngayon, hindi na ako natatakot sa katahimikan. Mas natatakot ako sa katotohanan na malalaman ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Walang ilaw. Wala ring buwan. Parang sinadyang takpan ng buong baryo ng dilim. Tinahak ko ang daan papunta sa gitna. Doon ko nakita ang matandang lalaki. Nakatayo sa harap ng isang lumang puno. Parang mas matanda pa yung puno sa baryo. May hinuhukay siya sa lupa. Parang may hinahanap o may ilalabas. Lumapit ako. Hindi na ako nagtago. At bago pa ako magsalita, nauna na siya. Bumalik ka pa rin pala. Parang matagal na niya akong hinihintay. Doon ko unang narinig ang totoo. Hindi raw basta baryo ang lugar na yun. Matagal na raw may nakatira doon. Mga hindi tao. Mga nilalang na kayang mag-anyong tao. Mga gutom sa laman loob. Mga tinatawag ng iba na aswang. Pero ang mas masama, hindi sila basta pumupunta. Pinapakain sila. Taon-taon may inaalay. Hindi aksidente, kundi pinipili. At ang pumipili ay ang mga pamilya sa baryo. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko agad tinanggap. Pero sa loob ko, unti-unting nagdudugtong-dugtong ang lahat. Yung katahimikan, yung takot, yung pagiging sanay nila. Para mabuhay ang iba, may kailangang ibigay. Dagdag pa niya. At doon ko tinanong, kahit nanginginig ang boses ko, anong kinalaman ko dito? Hindi siya sumagot. Tumahimik muna siya. Tumingin sa akin, parang sinusukat ako. Hindi ka ba nagtaka kung bakit ka pinauwi? Bigla akong kinabahan. Hindi ka lang basta bisita, Kevin. Huminto siya at sa kanya sinabi ang hindi ko inaasahan. Ikaw na ang susunod. Parang tumigil ang mundo ko. Ipinaliwanag niya na ang pamilya namin, isa sa pinakamatagal nang nag-aalay. At ngayong taon, ako ang napili.
Hindi dahil sa malas, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa dugo. Mas malakas ang dugo mo. Matagal kang nawala. Mas sariwa. Bigla kong naalala yung babae sa bintana. Yung ngiti niya. Yung pagtawag niya sa pangalan ko. Alam na nila bago pa ako dumating. Hindi ako pinauwi para bumisita. Pinauwi ako para ialay. At doon ko naintindihan kung bakit hindi ako pinigilan ng pamilya ko. Kung bakit tahimik sila. Kung bakit walang paliwanag. Hindi sila biktima. Kasama sila. Biglang may hangin na dumaan. Malamig. At kasabay nun, may mga aninong gumagalaw sa paligid, sa pagitan ng mga puno. Dahan-dahang napangiti ang matanda. Dumating na sila. At bago pa ako makatakbo, may narinig na naman akong pamilyar na boses. Kevin. Mas marami na sila ngayon. Mas malapit. At wala nang bubong o pinto na naghihiwalay sa amin. Pagkarinig ko ng mga boses sa dilim, tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo. Sa likod ko, naririnig ko na sila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami, mabilis, at hindi na sila nagtatago. Habang tumatakbo ako sa makipot na daan ng baryo, napansin kong may mga ilaw sa ibang bahay. May mga taong nakatayo sa labas, nanonood, hindi tumutulong, para silang walang pakialam. Biglang may humarang sa harap ko, si Tita Lorna, nakatayo sa gitna ng daan. Kevin, huwag ka nang tumakbo. Mahina niyang sabi. Hindi ako huminto. Lumiko ako sa gilid at tumakbo ulit. Pero bago pa ako makalayo, may humawak sa likod ng damit ko. Napabagsak ako sa lupa at doon ko nakita isa sa kanila. Malapitan. Yung mukha niya, hindi na kayang itago ang anyo niya. Yung bibig niya, susunggaban na ako. At yung mga mata, namumula na ng sobra. Hindi ako nag-isip. Inablot ko yung bato sa tabi ko at buong lakas na hinampas sa mukha niya. Napaatras siya, napasigaw. Tumayo ako agad at tumakbo ulit. Pero hindi na ako nag-iisa. Sa bawat sulok, may gumagalaw. Sa mga bubong, sa puno, pati na rin sa lupa. Hinahabol nila ako. Biglang may kumalabog sa kanan ko. May bumagsak mula sa taas. Napatingin ako. Yung babaeng unang sumilip sa bintana ko. Pero ngayon, hindi na siya nagtatago. Mabilis siya. Sobrang bilis. Tumatalon siya papunta sa akin. Sa huling segundo, nakaiwas ako. Pero naramdaman ko yung hangin sa pagdaan niya. Kung tinamaan ako, hindi na ako makakatayo. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Hanggang sa marating ko yung gilid ng baryo, yung daan palabas. Pero doon, may nakatayo. Si Joel. Hindi na siya katulad ng dati. Yung tindig niya, hindi na normal. Yung ngiti niya, hindi na pang tao. Hindi siya nagsasalita. Tumalon siya. Napaatras ako at nadulas sa putik. Bumagsak ako. At habang papalapit siya, alam kong wala na akong takas. Pero biglang may malakas na sigaw mula sa likod ko. Yung matandang lalaki. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero biglang nag-atrasan ng mga aswang. Parang may pumigil. Parang may limitasyon sila. Tumakbo ka, sabi niya. Hindi na ako nagtanong. Tumayo ako kahit nanginginig ang tuhod ko. At tumakbo ko palabas ng baryo. Hindi ko na nilingon ang likod ko. Kahit naririnig ko pa rin sila. Kahit alam kong sinusundan nila ako hanggang dulo. Hanggang sa bigla na lang silang nawala sa dilim. Hingal na hingal ako. Puno ng putik at halos hindi na makagalaw. Pero ang importante, buhay ako. Pagkatapos ng lahat ng yun, nang dumating ang kinabukasan, umalis ako agad.
Bumalik ako sa Maynila at ilang araw lang, lumipad ulit ako pabalik ng South Korea. Hindi ko na kinausap ang kahit sinong kamag-anak ko. Hindi ko na sinagot ang mga tawag nila at hindi na rin ako bumalik sa baryong yun. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa South Korea. Dito na rin ako nagpamilya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang karanasan kong yun.